Palapakin yung mga sarili niyo for being here today. Okay. Are we full to capacity? Alright, dahil tayo po'y late na nagsimula, hindi ko alam kung nasa pa yung mga katabi niya dapat nakaupo dyan. Pwede bang paupuan na natin yung mga vacant seats? Alright, can we do that? Para yung mga nakatayo po can now come and sit down. No, baka mamaya yung inyong yung inaantay na uupo ay nasa alabang pa. Okay, may tapos na po ako bago dumating yun. Alright? Good. Bata ba itong mga nakikita ko? Mukhang magiging... Ilan taon ka na iyo? Ilan taon ka na? Ilan taon? 13. Alright. Mukhang gusto maging milyonaryo ng bata. Alright, let me begin by saying thank you, Doc Butch. Kasama ko po si Doc Butch at si Dr. Chari for 4 days, actually 3 days sa Hong Kong. Kami po'y nag-conduct ng business presentation and leaders training and intensive product demo sa ating mga bayaning kababayan sa Hong Kong. Alam nyo, parang ganito po ang sitwasyon. Mas maliit pa rito. 150-seater lang yung aming nireserve. Ang dumating more than 400. Kaya galit na galit yung mga tao sa labas. Eh wala naman tayo magagawa. Alam niyo paano sila nare-recruit? Through Facebook lang. Kasi once a week lang, pag day off lang sila pwede, at pag may holiday. So yung mga distributors natin doon, magugulat kayo. Dahil malalim ang kanilang pangangailangan at pangarap. Pag break daw after working for what? 12 to 14 hours? Sa bedroom nila habang natutulog? Kasi while working, bawal mag-text. While working, bawal mag-tamawan. So sila, para makontak yung mga prospects silang Pinay o Pinoy, nag-text sa pagtulog. Doon nagtatransa. Kung kayo nakakadalaw, nakakausap ng harapan, doon hindi. During the week ng trabaho, recruit. Pag linggo, retailing, tsaka recruitment. Dahil nagpapalaki ng grupo. Magugulat ka, ang dami pong kumikita sa Hong Kong at nagpaplano silang umuwi. And I pray sila po'y makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay in the near future. By the way, meron bang mga OFWs na nandito ngayon sa kwartong ito? Pakitaas ka po mga kamay, OFWs. 1, 2, 1. Palakpakan natin ang mga bayani ito. Palakpakan natin. Thank you. Thank you for being here. Hindi nyo natatanong, ang nanay ko po'y OFW din. Siya po'y caregiver for the longest time. Nakalulungkot lang kasi nung umuwi na siya from the United States, after how many years na nag-aalaga at nagahinaw sang buli sa iba katao. No? Bakit hindi nyo alam yung Bisaya ko? Naawa po ako kasi umuwi ang mami ko, na malakas umalis, pagbalik, mahina, naka-wheelchair, and obese. Kasi sinaksakan ng mga gamot na with steroids sa ospital. Pagbalik po, nag-deteriorate ang kanyang pangangatawan. Hindi niya na-enjoy yung tinrabaho niya for how many years? At Alzheimer's, ano yung Alzheimer's disease? Yung ulyanin, nakapakalungkot, nadadalaw ka, hindi ka kilala. Sabi, sino ka? Gano'n ang sakit. Bisa ka darating mo pa lang, hindi ka paalis. Masakit. So, isa sa mga loob ko, nagpagayila kong buhok, nagpa-skinny hug ako. Pagdalaw ko, nagulat ako umingiti. At sabi sa akin, ilala kita. Sabi ko, galing na. Sabi ko, sino ako? Sabi niya, Derek Ramsey. Sabi ko sa yaya, magaling niya. Huwag niyo na pailim ng gamot siya, ha? Okay na yan. Ang tinutukoy ko lang, eto ang isang bayani, nagpaaral sa aming lahat, nagtrabaho, nagpagad, she never got to enjoy what she worked for. Na yung umaga, magti-training tayo kasi sa Global, gusto namin yung pinagtrabahuhan nyo ay ma-enjoy ninyo in the near future. Okay ko ba yan? So, sino po dito ang gustong makatulong? Taas ang kamay. Yan, good. Masarap naman tumulong? Yes! Ay, napakasarap naman talaga. Ang sarap tumulong, lalo na kung yung tutulungan mo ay may malalim na pangarap sa buhay. Tsaka yung tutulungan mo, hindi lang dole out. Hindi yung isang tulong lang. Dito po sa Global, ang pagsasanay na gagawin natin, tuturuan namin kayo, paano tunay na tumulong, hindi one time. Kundi magtuloy-tuloy yung tulong mo hanggang sa second generation niya, third generation niya. Magkaka-downline kayo, sabihin niya downline. Magkaka-downline ka,
hindi lang para sa 1.5 o sa 500 o sa kikitain mo together. Hindi po, hindi po. Ang tunay na leadership, dadalhin yan sa pamilya, angkan, hanggang sa apo. At ikay makikilala na ito yung upline ng lolo ko. Ha? Ganun katagal ang keeping. Everybody say keeping. Keeping. Kagagaling ko lang ng Butuan from Hong Kong. Lumapad kami the next day, Butuan, ESPN. So pinakausap ako mga distributors. Alam mo sabi ng isa, Coach, pwede bang lumipat ng grupo? Sabi ko, bakit? Yung upline ko, chismosa. Exact words. Ay, kaya sorry, hindi pwedeng lumipat. Hindi pwede kasi kung sino upline mo, yun na dapat. So, may dapat na tayong ayusin sa upline mo. Alright? Yung isa naman gustong lumipat kasi hindi marunong mag-lead. Yung upline niya. Okay? Pwede kung ano lilipat. I-correct lang natin yung upline mo. Nakita nyo, ito po'y from the horse's mouth. Ibig sabihin, totoong nangyayari ito. Pag ang alam mo lang ay sistema, ang alam mo lang ay technical, ang alam mo lang ay paano mag-OPP, paano mag-pay-in, pero hindi ka marunong sa relasyon. Goodbye ang network mo. Is that right? Yes. Ulitin ko, ang sarap dumalaw sa bahay ng downline mo na pinakita mo na, natulungan mo na lumaki ang grupo, kumikita na siya. Kanina, si Mon Akap, tuwan-tuwa ako, may downline sa likod. Sabi niya, Coach, may palabas ka ako ng Ford Ranger. Nung tinignan ko, tuwan-tuwa ako. Kasi yung batang nakita ko nagsimula dito. So, salamat kay upline mo. Di ba ang sarap magiging upline kayo one day? Yes. At kikilalanin kayo, yun si upline ng nanay ko, upline ng tatay ko. Pagdalo mo sa bahay, di ba matutuwa kayo na yung picture mo naka-quadro, 6 by 10, nasa bandang gulo-dulo ng kusina, at pag alas 6, sinisindihan ng kandila, kasi nakikita. O di ba, ang sarap ng feeling ko, may ganito dito. Dahil kasi coach, binaka-apply kasi kami tuwan-tuwa na tinulungan mo kami at ang buhay namin. Sarap na na! Si Cora Quezon, si Ate Cora, tsaka si Kuya Lito, mag-asawa ito na leader, napakagaling na leader. Kasi meron silang effect na nanay yung effect ni Ate Cora eh. Si Kuya Lito naman, tatay na tatay. No? Laki ng tiyan, gano'n. Joke lang, Lito. Meron silang downline sa Batangas. Recently, nagpatayo ng 4-door apartment. Dati sila nangungupahan, ngayon sila na nagpapaupa. At ang pinapasalamatan, siyempre, Diyos. Pangalawa, si Cora at si Lito na nag-train sa kanila, hindi nag-give up sa kanila para sanayin silang maging leader din. Is that right? Yes. Kaya napakasarap po ng leadership training. Ang InGlobal po, 3 training team, 7 marketing team, plus the Speakers Bureau, napakarami, at mga may-ari. Wala pong tigil na nagsasanay. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Ang sikreto lang po sa pag-lead sa InGlobal para kumita ka na malaki, para maging magaling kang network leader, para maging Joseph Lim ka, Carlo Benaventura, o Maylin Ebdani ka. Ang gagawin mo lang simpleng-simple. No? Magsanay kang patuloy sa maraming aspekto na dapat isanay sa iyong pagkatao. Is that right? Yes. Kaya ang sarap pa pag-usapan natin, 2 klaseng tao lang meron sa InGlobal. Ano yon? Yung successful at hindi successful. Tama ba? Yes. Meron akong isang probinsya, pumunta kami ng Vizcaya, Baylan, nauhaw yung mga downlines ko, bumili kami ng tubig. Pagbili ko ng tubig sa malaking tindahan, parang grocery siya, may stante, ang dami nang bumibili. Malaking grocery. Sabi ko, Manay, pagbili nga po ng 4 na mineral water, naka-t-shirt ako ng I Love InGlobal. Sabi ba naman niya, ay, InGlobal ka din? Uy, tutuwa naman ako. Sabi ko, opo. Yung mga tao, tingin na, InGlobal na yan. Sabi niya, sumali ako dyan eh. Ay, very good. O, kumusta po resulta? Ala namang nangyari. Sabi, tangin ko. Lugi ako ah. Kasi di ba, yung press release, ang sama eh. Para ako sinaksak, sa katabalikod. Sabi ko, ay, nanay, balik. Lugi, nanay, balik. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kailan ka sumali? Sabi niya, mga 3 years ago, magkano binayad nyo? Mga 8,000. Tama. Ano po ang mga pagsasanay na nadaluhan nyo na? Anong mga trainings? Sabi niya, yung PPO. Sabi ko, ano PPO? Yung tsaka yung pera, yung produkto. OPP! O bukod doon, ano pang nadaluhan yung pagsasanay?
pagsasanay. Sabi niya, Alana, tama po kayo. Kaya kayo walang nangyari sa negosyo nyo sa Inglobal dahil wala kayong nadaluhang pagsasanay. It's that simple, people. Do you follow? Yes! It's that simple. Pag hindi ka nagbuhos ng training sa iyong negosyo, kahit ano naman ang negosyo mo, pag hindi mo bubuhosan ng tamang pagsasanay, walang mangyayari. Total, nandito na kayo, damihan nyo ng panahon ng pag-training, pagsasanay, iba't ibang trainers, so you could really enjoy what Inglobal is promising to you. Palampakan yung mga sarili mo. Yes. So, successful at hindi successful, dalawa lang. Yung kwento ng success, dadaanan ko as we go along. Okay ba yan? Yes. Pangalawa, hindi lang successful and not successful ang meron sa Inglobal. Meron pang trained and the untrained. Sanay, saka hindi sanay. Ngayong umaga, salamat sa nandito kayo lahat and you are taking notes. Okay? Kung photographic memory kayo, okay na, huwag na kayo mag-notes. Kasi napakahalaga na habang nagtuturo po ang isang trainer, matuto kayong to read between the lines or to listen between the lines. Ang pag-aaral po, ang pagsasanay, I've been training for 26, 27 years. Pag nagsasanay ang tao sa kapwa-tao, tandaan nyo, nilikha ka ng Diyos na matalino. Sabi mo sa katabi mo, matalino. Matalino. Lahat tayo matalino. Nagkakaya mag-isip. So habang ako po'y nagtuturo, may mga puntos akong sasabihin, habang kayo likas at malalim na nakikinig, gusto mo talagang matuto, yumaman, maging leader, meron akong hindi sasabihin dito, hindi ko ituturo, pero matututunan nyo. Galing yan sa utak ninyo na ginawa ng Diyos. Pag biglang habang nagtuturo ako, biglang may mapasok na punto sa isip mo, sulat mo yun. Hindi ako nagturo na. Bisa lalabas ako, Coach, ang ganda ng puntos mo, ang ganda ng sinabi mo tungkol sa ganyan. Wala naman yun sa ako nagkuha. Saan galing yan? Galing yun sa isip mong matalino na yun ang kailangan mo, kaya mo natutunan at nalaman. Tama po ba? Yes. Palakpakan niyo mga tatalino ninyong katawan. Yan po ang aking malalim na dahilan ba't ko ginagawa ang Inglobal. Ako po'y full-time na trainer sa marketing team sa Inglobal, pero ako po'y full-time networker din. Pareho nyo, nare-recruit din ako. Pareho nyo, nag-aasama sa ko mag-pay-in at walang tanong-tanong na 7 years agad. Wow. Tama ba yan? Yes. Ang sarap, di ba yung kakatukin ka, hindi mo kilala? Gandang hapon po, bakit? Ano po networking ninyo? Pwede bang sumali? Yes. Sarap, di ba? Tapos leader na leader, yan. Kailangan malalim ang dahilan mo. Kayo ba'y nare-reject din? Yes! Kayo nare-reject din? Kayo ba'y nadi-discourage din? Yes! Tignan nyo kayo mukha ng katabi, mukha ba discourage na? No? Ako po'y nadi-discourage din. Balik na ako ng balik sa lesson na ito. Ano pong lesson? Ano ang malalim mong dahilan ba't ka sumali sa negosyong ito? Ba't mo gagawin ang negosyong ito? Nilaliman ko. Yan po aking pamilya, aking may bahay si Mer, si Jem, si Jam, si Jim, si John. Right? Nagkataon naman si Jam po ay birthday ngayon, kaya nagpa-party kami kanina sa Jollibee. Tanong mo, 23 years old, bakit sa Jollibee? Sa tagal ko akong nagpastor, busy-busy ako sa buhay ng maraming tao. Wala akong panahon magpa-party sa sarili kong anak. Nakalimutan ko magpa-party. Bukod sa nakalimutan ko, busy-busy ako sa buhay ng ibang tao, wala akong pera. I cannot afford. Then, pastor lang ako eh. So ngayon, yung hindi ko na ibigay sa kanila ng araw, binibigay ko. Kaya first time niya mag-party sa buong buhay niya sa Jollibee. Kaya inimbita ng misis ko yung mga gusto niyang maimbita. Secretly, tinago namin. Sabi namin, punta ka sa Jollibee. Pinapunta namin, hindi niya alam katago kami lahat. So, paglabas sa tontuwa, she was crying and she was so happy to see good friends of hers. Yun po ang mga dahilan bakit ako nag-network. Bakit ako full-time na sa Inglobal. Bakit aking pagkapastol ay tapos na po ako doon. I'm done with pastoring after 25 years. Ibang ministry po ang ginagawa ko. Ito po'y tao pa rin. Teaching ministry pa din. Helping ministry pa din. It's the same. Ang dilemma lang, ang pagkakaiba lang po, nung pastor lang ako, wala akong pera. Ngayon po, ang dami kong pera. Kaya ang sarap ng tulong. Dati ang tulong ko, spiritual lang. I cannot teach them how to make money. Now, ang tulong ko ngayon, hindi lang spiritual, tuturuan pa kita paano kumita, paano maging magaling na tatay, paano magaling na nanay, how you can provide, how can you help your families. Nandun ang puntos ko ngayon. So pag sinabi nila sa akin, ay, ba't mo iniwan na magpapastor para mag-networking? Mali. Mali.
I don't have to explain to you. Ang aking ginagawa, I love my God, I love my people, I love my family, period. Okay po ba yan? Yes. Sa diretsyonan tayo, ano ba gusto nyo? Mayaman, mahirap? Mayaman. Ano ba gusto nyo? May kotse, walang kotse? May kotse. Ano gusto nyo? Walang panahon magbakasyon? May panahon magbakasyon? May panahon. Siyempre. Ano gusto nyo? Nagpapautang o nagpapautang? Pareho yun. Dapat alam mo ang DLS mo everyday. Everybody say DLS. Yes. Ano ba ang desired life situation mo? I'm 49 years old. Mukha lang po akong 29 dahil sa produkto. Yes! Hindi, kasi taliyang ako. Nanay ko pala taga Iloilo. Kami taga Iloilo ba dito? Mga taga Iloilo ba? Kadaan mo? Tingin ka mo sa Iloilo. Sa may haliway. Sa may haliway? Hindi ko alam yung sardin. Sa Putotan ako, Chay. Putotan. Alam mo na Putotan? Oo. Sa Putotan po ako. Kaya putot ako yan. Si Papa ko taga Negros Occidental. Si Papa at si Mama ko naghiwalay nung nasa tiyan pa ako ng nanay ko. Naghiwalay sila. Nag-LQ sila. Sabi ng tatay ko, ang pangit mo. Sabi ng nanay ko, mas pangit ka. Naghiwalay. Nung pinanganak ako, I never saw my dad. Never had a father. Nakilala ko siya, 8, 9 years old na ako. And hindi nila kami tinuruan tungkol sa paghahanap buhay. Wala. Ang konsepto namin, employment. Okay? So kahit nagpastor ako, as early as 16, I was out of the house already, nag-working student ako. Tapos, ang konsepto ko, pastor, pero employed pa din yun. Employed pa din yan. Ang sweldo ko, galing sa offering ng mga tao. Do you get what I mean? Yes. Hindi ko alam kay Pastor Mike kung anong style niyo sa denomination niyo. Pero sa amin, yung offering, doon galing ang sweldo ko, 15-30. So, inagpapaaral ako ng 4 na anak. Ang desired life situation ko, yung 4 kong anak, sa magandang paaralan ko patatapusin. Dahil ako, walang magandang paaralan pinagtapusan ng high school and college. Alright? Kasi pera. Do you get what I mean? Yes. Hindi naman ako pwede enrollment na. Diba? Gusto ko dalhin sa Ateneo yung panganay ko. Hindi kasya yung sweldo ko, di ba? Yes. Alam nga naman pag linggo, sasabihin ko tulad bukas, mag-preach ako, sabihin ko, mga magulang at mga kapatid, pwede bang laki-lakihan yung bigay mamaya? Dahil enrollment ka sa Ateneo bukas. Hindi pwede yun. Foul yun. That's foul. Do you get what I mean? Yes. So, ang point ko, ganito, kanya-kanya tayo ng DLS. Kanya-kanya, hindi tayo pare-pareho. Baka yung gusto mo, 1 million a month? Ako hindi ko kailangan ng 1 million a month to survive. And to be happy. Actually ngayon sa network ko, hindi ba ako kumikita ng 500,000 a month? Yun ang target ko eh. Okay? Walang 500,000 ang kinikita ko buwan-buwan sa network ko. Wala. But am I happy? Ayan. Sapat may kinikita ko, sobra pa. May savings ba ako? Ang laki. So magkaiba tayo ng desired life. Baka gastador ka, matipid ako. Are you following? Yes. So, ganun po ang pinag-usapan sa DLS. Ano ba ang gusto mong sitwasyon in the near future? On the way here sa traffic, nag-uusap kami na may bahay ko. Pinag-usapan namin yung retirement. Kaya po kami nag-in global for our retirement already. Dahil yung 4 kong anak, 2 napatapos na namin sa biyaya ng Diyos sa magandang paaralan. Yung panganay ko, napatapos namin sa San Beda College, Alabang with honors. Yung pangalawa sa Southville International University with honors din. Yung pangatlo sa UP Diliman. Yung pang-4 ay grade 8 sa isang magandang paaralan sa Las Piñas. Sabi na kasama kong pastor, John, siguro malaki bigayan sa church mo. Paano mo na-afford yan? Ako, no, I have a business. May negosyo ko. Kasi meron akong DLS. Alright? Pag-graduate ang anak ko in the next 8 years, kami 2 mag-asawa ulit. Bata pa kami noon, 58, 57. Bata pa yun. And I want to retire, not in Manila. Ayoko dito. Traffic. Ayoko dito, puro building na. Ang gusto ko pa sa probinsya. So klarong-klaro po ang DLS ko. I want to retire wealthy. I want to retire happy. I want to retire helping. Okay ba yan? Yes. Gusto ko mag-retire na tumutulong. And I want to retire in style. Tama po ba? Yes. Alright. Kami 2 na lang mag-asawa eh. So ang DLS ko po, sa farm. So may lupa po ako, gusto ko, nakabakod yung aking farm.
At tataniman ko ng iba't ibang klaseng punong kahoy na hindi na kilala ng mga anak ko sa Maynila. Sabi pa naman ng anak ko, Papa, what is guyabano? Hindi niya alam. What is guava? Sabi ko, bayabas. Ano nga yun? What santol? Hindi niya kilala santol. Ang kilala niya, donut, Jacob, hamburger, puro lason. So gusto ko magtanim talaga ng puno. No? Singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, at napalibot. May mga pangalan. Siyempre yung bahay ko, kubo. Pero 8 bedrooms. At fully air condition bawat bedroom. At diba? Ang DLS, klaro dapat sa'yo. Ayoko ng kotse. Ayoko ng sports car. Gusto ko pick up truck. That's what I want. Mabubuhay ako hanggang 89 years old, God willing. At naka-pick up truck ako. Alright? Kabayo, eksakto. Gusto ko puro hayop. May konting kambigan dyan, konting baka doon, konting baboy dyan, mga aso sa harapan, sa likod, mga pusa. Diba? May konting tatlong buhaya dyan, crocodile. May tumatakbong mga ostrich, mga 5. Tsaka dinosaur, 4 sa likod. Pag nangangarap kayo, klaruhin ninyo, you have to write them down. Diba sa MDO, pinag-uusapan yan? Dreams. Everybody say dreams. Pareho po yan sa DLS. Napakalaga. Anong gusto mo? Mahirap? O gusto mo? Mayaman? Ganyan kasimple. Wala pong yumayaman sa in-global na hindi nagiging leader. Kinakailangan leader ka. Everybody say leader. Leader. Sabi mo sa katabi mo, dapat leader. Dapat leader. Right. Part-time or full-time, it doesn't matter. Pero may advantage pag full-time. Okay? Pero, example po ay si Edwin Pepito ng Iligan. Siya po'y tubong Bukidnon. Full-time public school teacher. Na-recruit sa In-Global, tinrabaho ang In-Global. After 1 year, nakapagpalabas ng brand new Mazda 2. Sasabihin mo na naman, hindi naman sports car eh. Kala ko naman kung anong kotse, Mazda 2 lang pala. Teka po, siya po'y taga-probinsya. Galing sa mahirap na pamilya, puro magsasaka. Ang sasakyan po sa kanilang buong angkan ay habal-habal lang. Motorsiklo. Masaya na sila nun. Unang kotse ito ng buong angkan ng mga pipito. Kaya palakpakan nyo naman. So, nung nilabas po na yan, naku, nagpa-fiesta sa barangay nila sa Mindanao, sa Bukidnon. Lahat ng kamag-anak nagpuntahan, lahat ng apelido Pepito, lahat, no, Sabio, sa mother side, father, hanggang yung lolo ng tatay niya yata, pinakamatanda, 94 at 95 years old. Punin, sumakay lahat eh. Lahat, trial eh. Pasakay, mga bata, hanggang sa lolo't lola na yung patriarch. Pagsakay daw ng dalawang lolo't lola, sabi daw, rinig daw niya, sabi niya, kay sarap maupo sa salakyan na ini. Sabi daw, pwede na tayong mamatay. Sabi daw ni Edwin, ay huwag sa kotse ko, sa bahay mo. Napakasarap kasi po, itong mamang ito part-time. Ginagawa niya In-Global with full-time attitude. Kasi leader siya. Meron pa itong training, ang pangalan, Bisaya version of leadership training. Purong Bisaya. No? Ang ginagawa niyan, Monday to Friday, 6 to 5, public school teacher. Paglabas, Monday to Friday, sa gabi, 6 to 12 midnight, BCO training. Every single day. Sabado at Linggo, sasakay ng bus for 4 hours, pupuntang Bukidnon, kung saan siya nakatira. Doon niya ina-apply yung kanyang natutunan. So, aral dito, application doon. Aral, application. Huwag niyo kalilimutan, itong mamang ito ay nasa academe. Matalino, nag-aaral. Hindi ito tsumachamba. Lahat ng papasukan niya, pinag-aaralan niya. So, pinag-aaralan niya, ano ang in-global, ano ang networking industry, ano ang mga sistema, ano ang lahat. So, in a short one time, 1 year, hindi na siya bumababa, part-time ha, 120,000 naman. Okay na ba siya ng 120,000 naman? Part-time. Ibig sabihin, mga employees, can you raise your hands, employees? Okay. Ibig sabihin, hindi ka mag-resign. Nagtatrabaho pa din kayo, ginagawa niyang In-Global, basta leader ka. Pag ikay leader, tandaan mo, pwedeng pumapasok ka 8 to 5. Pero meron kang na-recruit at inaalagaan mo na full-time.
Are you listening? Yes. Posible yun. Hindi tsamba yun. Hinahanap yun. Alright? Imbite ko kayong 10. Isa dyan, may potential maging full-time network leader while I'm part-time. And that can happen kapag ang iyong pangarap ay mas malalim sa katabi mo. Alright. Tanongin mo katabi mo, kumusta pangarap mo? Ha? Baka pangarap mo lang, magkakotse, mababaw yan, lakihan mo. Baka gusto mo lang magkakumita ng additional 20,000, mababaw po yan. Please, lakihan ninyo. At wala pong full-time, part-time, walang bata matanda. Sa Butuan City, meron po doon 70 years old na mama, si Kuya Roger Bactilio. Sumali kasi may arthritis. Gumaling yung arthritis, sabi niya, may negosyo pa pala. Meron, ginawa. O ngayon po, kumikita ni mama. Hindi na bumababa ng 30 mil, 1-1, 70 years old. Now he's 74. Senior citizen. Nung dinalo ko po, lintik yung bangs. Kasi biyudo na eh. Nakababa na po yung bangs eh, buhok na gano'n. At sabi niya, Coach, sa Manila ba maraming biyuda? Sabi yung mga biyuda rito, usap ko tayo mamaya ha. What are the marks of an AIM Global Leader? Everybody say, leader! Leader! Anong marka ng isang AIM Global Leader? Alam niyo, tingin ko pa lang sa mukha ninyo, may hint na ako kung gagawin niyo ito ng matagumpay o hindi. Kung magiging leader ka o hindi. Kita ko na. Pag nagdi-disciple ako ng tao para gumana ang buhay, umayos, sa unang meeting, tanda ko itsura. Kung magiging successful o hindi. May marks. Para kang bibili ng siopaw. Pag ang marka pula, alam mo na, asado. Pag orange, bola-bola. Sa network trainer, ganun din. Sa AIM Global, pag train kami, kita ko agad. Ako ito, hindi kumukura. Ito talagang take notes. May mga marka eh. Ang isang AIM Global Leader. Gusto niyo bang malaman anong mga marka? Yes. Number 1. Basahin nga, let's read. Sabihin mo sa katabi mo, enjoy what you're doing. Enjoy what you're doing. Napakahalaga po kahit ano namang ginagawa mo sa bahay o sa buhay. That you enjoy what you're doing. Ano po ang unang produkto mo sa AIM Global para maging successful kang leader? Ano ang unang mong produkto? Anong pang-come on mo para yung mga tao sabihin, sama ako sa iyo? Sarili. It's not the products. Alam niyo kung ano? Tanungin niyo kung ano? Ano? Mukha niyo. Mukha. Yung mukha natin. Totoo po yan. Pag ang mukha mo hindi pa pagkakatiwalaan, mag-join. Tama mo ba? Mga babae, look at me. Pag yung mata ng lalaki kaharap mo, ganyan, no? Sali ka. Ganun mo yung boses. Sali ka sa network. Mahal yata ito. Masakali yun. Tama po ba? Subukan ninyo na, kasi MBO tinuturo empowered dressing. We have to dress up well. Pag business meeting po, huwag kayo magti-t-shirt na walang collar. Pag pumunta kayo sa business, walang sando. Pag business meeting po, come in polo. Leather shoes. Talagang formal. Bakit? Kailangan mo yun eh. Tama mo ba? Yes. Alright. Napakalaga na, number 1, hindi yung mukha ang tinutukoy ko, don't get me wrong. Hindi ko matapos o pangong ilong ninyo, maitim ka, maputi. No. Ang tinutukoy kong mukha ay yung aura mo. Aura. Yung aura galing sa loob. Tama mo ba? Yes. Pag may gagawin ka isang bagay, para magtagumpay ka, dapat unang-una, you like what you're doing. Do you love people? Yes. Come on, look at me. Do you like people? Yes. Genuinely. Kaya ba yung makikitungo ng mahusay sa tao? Yes. Okay, ito ang mga talo at hindi magiging AIM Global Leader. Ano yon? Lahat inaaway. Totoo, tindera inaaway, konduktor inaaway, pulis inaaway. Pag ikay palaaway, hindi ka pwede maging leader dito. Yes. Tama mo ba? Yes. At may iba pa akong training tungkol dyan. Yun yung may mga karga. Yung mga may karga sa buhay. Alam niyo, natutunan ko sa buhay, lahat ng tao may problema. Lahat may pinagdaanan. Tama mo ba? Yes. Kaya kung ikay, umiiyak ka pa sa akin, masama loob ko. Bakit? Yung tatay ko, iniwan ako. Hindi ako balik sa bahay namin. Talagang mabigat yung ginawa ng tatay mo. Teka, ilang taon na yung mangyari yun? 15 years ago. Ano ba naman na? 15 years ago, may tama ka pa? Sa buhay, ganyan po. Lahat ng tao may problema. Tama ba? Yes. Number 2, lahat ng problema may solusyon. Yes.
Walang problema, walang solusyon. Kaya bago tayo magtuloy sa mga finer points ng paano maging leader sa Global, dito tayo magsimula sa pinaka-basic. Baka may karga ka? Track mo na. Baka malungkot ka pa hanggang ngayon, yung oras mo malungkot, ibahin mo na. Be happy. Tama mo ba? Yes. Ikatlo, hindi porque wala kang solusyon today, hindi na darating bukas. So kung ano ba problema mo today, ipagpasa Diyos mo na. Panalangin mo. And please relax. And then go out with a happy aura. With an exciting aura. Huwag kayo mag-i-global sa aura mo, ganyan, no? Power, grabe. Brad, pangalan mo. May negosyo akong ganda, Power, ay yaman ka. Half-time o full-time, sali ka? Hindi sasali yan. Ang isipin niya, loko-loko ata ito. Baka magsisuicide ito, dadamay lang ako. Naintindihan mo ba? Yes. Kasi kahit ano ibagsak ko dito, pag yung aura mo may tama, hindi pwede. Hindi po ito, hindi na ako magsasalita dito ngayong umaga. Training po ito. Sabihin niyo, training. Sabihin mo, training pala. Ayoko na may bakanting upan. Gusto ko may katabi kasi ito na ang unang ehersisyo para maging leader tayo. Okay? Baba mga gamit. Sit straight. Upo pula. Upo ng tuwid. Okay. Inhale. Exhale. Dapat may katabi kayo, ha? Pag wala kayong katabi, naku, sayang. Inhale. Exhale. Maganda, hindi mo kilala katabi mo sa ensayong ito, ha? One more time. Inhale. Exhale. Ano naman yung salita? 3, 2, 1. Dahan-dahan po. Tignan nyo, mukhaan ang katabi ninyo. Left and right. Dahan-dahan. Sige po. Wala mo na salita. Tingin na. Ang sabi ko po, tignan, huwag pagtawanan. Sabi ko nung isa, oh. Sabi, ang instruction simple, di ba? Tignan. Hindi nakakatawa ba sa mukha ng katabi niyo? O, yung sabi ko, nakatakit ng jacket, sabi niyo. Parang kumidyante yung katabi niya. Hindi. Now, ulitin ko. Kaya ako pinapagawa sa inyo yan. Example po yan ang tinutukoy ko. Kumusta ang aura nung katabi mo? Kung ano ba hindi kayo makakilala, nasa Starbucks kayo. Yan ang aura kailangan mo pang-recruit. Tama ba? Yes. Ano ba, nagkakapi ka? Gusto mo mag-prospecting ka sa Starbucks. Nagkakapi ka na mag-recruit. Ang una mong bentahe, yung itsura mo. Tama mo ba? Yes. Subukan mo magpatubo ng sungay bukas. Isa lang. Yung kitang-kita, yung gano'n, no? O, punta ka sa Starbucks bukas, magkape ka, maga. Tingnan ko lang kung may namapit sa'yo. Pulis meron, baki kulong ka. O veterinaryo. Ang puntos ko po, enjoy what you are doing. Are you enjoying what you're doing now? Yes! Kasi po, kanina pa ako nagsasalita, meron po dito, hindi ko sasabihin ko, nandito, no? Hindi ka matawa. Hindi ko alam ano pinagdadaanan niya. Pero, pag ganyan ang mukha niya, mahirap akong maging leader yan. Oy, tumatawa. Baka may iniisip siya eh. Baka may iniisip pa rin. Pero ang ibig ko sabihin, ako po, likas kasi ang sanguine ng personality ko eh. Ako po hindi basta-basta na-offend. Pag kinansyaman ako, pangit! Okay na lang. Unang panda ko. Sa akin yun eh. Hindi ako pikon eh. Pag basketball, trash talk, patay ka sa akin. Kahit nasa bench ka rin, trash talk pa kita. Likas ko ako masayahin. Yun pang personalidad ko. So paglabas ko ng bahay, kahit may problema po ako, paglabas ko ng bahay, wala akong dalang karga. Nakatawa na ako. Magsakay na ng jeep po ako. Bayad. Ganun po ako. Kahit nahuli na ako ng polis. Pwede bang pakiusap na pag ulihin? Lahat kang kasama. Ang totoo, ang hirap kasama, yung mabigat ang mukha. Tama ko ba? So, tuwing umaga, practice na kayo, hapon ko. Ganyan kayo. Practice nyo na yan. Parang lagi nakasmile. You have to enjoy what you're doing. Ako'y nagkakasal. I'm a licensed minister. Ako po'y takang-taka. Minsan may kinasal po ako. Ang ganda-ganda ng babae, ang pangit ng lalaki. Ano ba nangyari ko?
Sabi ko sa group, galing mo dumiskarte ah. Tawag ko doon, diskarte. Ganda ng babae. Eh, yung huli ko naman kinasal, ang pangit nung babae. Ang ganda ng lalaki. British Canadian. Blue eyes. Galing England. Kamukha ni Richard Gere. Nung dumating na nagpapakounsel, kakasal ko, sabi ko, are you okay? Are you... Diba? Pwede ka counsel ako, ulong tinatin ng medical condition. Sabi ko, are you epileptic? You have brain tumor? No. Katara. Oh, you're normal. Normal. At love na love niya. Ako yung babae mo kung parang ang bato. Opinion ko lang naman yun. Ang gusto ko kasi, beauty is subjective. Ha? Beauty is in the eyes of the beholder. Yung maganda sa akin, baka pangit sa'yo. Tama ba? Pero sa kanya, abay, nung vows na yung, nasa ano kami, garden wedding eh. Talagang naka-white na coat yung lalaki, babae. Eh, ang itim-itim po eh, talagang puti-puti yung trahe ni Boda. Ang kapal ng lipstick eh. Talagang parang, parang sinasabi, kiss me. Yung sinasabi ko na eh, do you, Charles, take test to be your lawfully wedded wife, to love and to hold, for richer and for poorer, till death do you part? Nasagot lang lang doon eh, I do eh, di ba? Babae ang takal, tumingin pa sa babae. Kumagano'n ba? Sabi niya, I do. Yung balahibo ko tumayo eh. Ang tawag ko doon, tulab. Tulab yun. Last month po yung kinasal ko, parehong pangit. Ang tawag ko doon, kapwa ko mahal. Just enjoy what you're doing. Everybody say, enjoy what you're doing. Saka tabi mo, enjoy. Kaya na, pag hindi nyo na na-enjoy ang ginagawa nyo, you have to stop. Bakit? Mali na susunod. So, simulan natin sa loob. Simulan natin sa magandang kalooban, magandang isip, magandang salita, magandang pakikitungo, at always smile. Sabi mga, always smile. Always smile. Pero pag bisagsit po kayo, nung smile kayo, iyakin yung hindi bumubula bibig nyo, no? Baka sabihin, may tama. Number 2, work hard for your dreams. Everybody say hard work. Si Elnie at si Annette, 30 years old, na mag-asawa, na magsimula sa Global. Ang mahirap pa, yung uplines nilang mag-asawa din, lumipat na ibang networking company. Tinuloy nila kahit walang upline. Kita nyo ha? Kanina kahit part-time pwede. Ito naman, kahit walang upline, pwede in global. Basta leader ka. Ito mag-asawa, leader. Nagsumpaan sila. Sumusumpa ka bang hindi ka kikita? Hindi! Sumpaan sila. Mahirap pa lang sila no? After 5 years, tinan nyo naman nabili nila. 3,000 square meter property. Yung bahay po, 650 square meters pala yan. Up and down, ang mga muebles, brand new lahat. Galing sa initan nila sa Global. Bakit? Walang sikreto. Hard work. Sipag. Sabi mo sa katabi mo, sipag. Sa katabi mo, puso. Gilas! Huwag kang give up. Hard work. Sabay-sabay sabihin natin, bawal tamad. Kalilimutan niya, sa Global, bawal ang tamad. Pag ikaw sinabi mo, prospecting na naman, gusto ko matulog. Tamad ka. Bawal yan. Tama ko ba? Yes. Ay, umuulan eh. Kahit umaaraw. Bawal nga tamad eh. Alam niyo ba, yung elementary na yan, talagang hilig sa basketball, nagpagawa ng sariling basketball ko. Nasa Bohol ako last week, naglaro kami. Grabe. Yan po yung gate, pagpasok yun, basketball court agad. Kinuna namin yan sa veranda ng kanyang master's bedroom. Ito ta, malupit. For the first time sa Global. Tuwing pupunta kasi ako doon, from Cebu, fast track, Bohol. Tapos Dumaguete. Pag baba ko ng pier ng Bohol, ginagawa yung pier na bagyo. Wala pa ako sundo. Eh, ang sundo ko si Ernie, naka-hammer eh. Ha? Yabang. Hammer na yelo. Ilang taon na akong sinusundo na gano'n. But that time, wala.
Sabi ko, Elisa ka na. Ay, malapit na coach. Antay ka lang dyan. Antay ka lang. Tapos nag-ring after 10 minutes. Siya, asa ka na? Wala naman yung kotse mo sa parking lot. Sabi niya, tumingin ka sa kanan. Coach, pagtingin ko, ang sumundo po sa akin, yate. Iyabang! Yung bag ko nilagay sa yate. No, hindi po yan eksaktong yan. No? The same model po. Kala nyo si Anet yan, di si Anet yan. Ang sexy naman yan. Napakasarap lang po dahil ito ang mag-asawang mahirap. Simpleng negosyante. Nagsipag. Walang rason para hindi magsipag. Tinoy naman ang inani nila. Ngayon po, pagkagaling ito, huminto ko sa kita ng dagat, nag-angkala, sabi niya, Coach, kain muna tayo. Pagkakain, doon dagat swimming. Pagkatapos sumunod sa bangka, yung kanyang mga leaders, pag-upo, nag-training ako sa yate. Ibang klase po. Ibang klase. And, nothing is impossible if you work hard, bring God in your business, and then be faithful, you'll be surprised. You can have what you want. Palapakin na sa sarili niyo. Together. Ready? Let's read. May kababayan talaga ako dito. Malakas na. Sabi niya, lock. Lock, ha? Parang nasa kitatawan ako. Sabi ko, ano pangalan mo? Sabi niya, Beverly. Ano? Beverly. Baka Beverly. Yun nga. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Ginagawa ko kayong katatawanan, pero nakakatawa talaga tayo, ha? Look at suffering as a friend. Pag ikaw daw ay mare-reject sa in-global, kaibigan yan. Pag ikaw'y pinangakuan, meron ba kayong inimbitahan sa OPP? Umoo? Yes! Tapos hindi dumating? Yes! Okay lang yan. Smile. Treat suffering as a friend. Kaibigan mo yan. Bakit? Kwento mo yan eh. Inimbita ko tatay ko. Wala na yan, hindi umaten. Kwento mo yan eh, ha? Inimbita ko mga barkada ko, OPP. Pinakain ko sa McDo, ang lalakas kumain. Isang walang sumali. Kasama yan? Nangyari ba sa inyo yan? Ito, tip ako sa inyo. Huwag kayo mapapakain pag nag-imbita kayo, OPP. 10 dala mo, barkada mo, 20. O isang basketball team, papa mo eh. Huwag ka mapapakain sa mga fast food, ang mahal. Eh, mapapakain ko. Magbaong ka ng kamoting kamo. Naging Tupperware. Kamote, biko, saging na saba. Di ba mabibigat? Tapos bago kumain, bago tayo magkatet, kain. O pakainin mo na. Tapos malamig na tubig. Para pagputok sa bitukan mo. Tapos na yung OPP, nagtitinga pa yan. Huwag kayo magdagas na masyado. Kaya sisimulan ka na. Tama ko ba yun? Pabalikan natin yung suffering. Sabi yung suffering. Ano mga sufferings pwede kong daanan dito? Una, rejection. Pangalawa, discouragement. Pangatlo, mga failures. Yan. Ano pa? Tatamaan ng budget mo rito. Lalo yung dating employed, tapos nag-resign. Sabi niya, Power! Ito ng pagkakataon ko! Full-time na ako sa inyo! Magpatay kayo! Eh, may gastos pala. Pamasahe, damit, pagkain, di ba? Loan. May gastos pala. Naubos na yung savings niya. Ito ba makakatawa? 15, nakapila siya sa ATM. Akala niya may sweldo pa siya. Nung siya na, ay, resign na pala ako. Ang sakit mo. Suffering yun. Are you listening? Yes! Mauubos ang oras ko sa dami kong kakilala dito na successful po ngayon. They're making 100,000 pataas. Pero nakita ko yan when they were starting here. Maniwala kayo. Naglalakad mula Quezon City. Quezon City, taga-Kamyas. Sa EDSA daw naglalakad. Hapon, para hindi na raw mainit. Hapon, babae ito! Lumalakad. Ilang balik-balik daw. Isipin niyo, minsan daw pag uwi niya sa bahay niya, pagkamo na sa taong grasa ng nanay niya. Pero sa buka. Marami po dito, walang dinner. Sa galeriya, tubig ang ininom. Nakatulong, luminis ang bitukan nila. Nakayayat sila ng kaunti, but they did suffer. Hello? Meron pa ako dito. Pag 7th floor ako, hindi ako nag-elevator, pababang 3rd floor, hagdanan ako. May nakita ako, 3 lalaki. Mga hindi pa busy.
Alam mo, nagsisimula pa lang, naglilibin, mga alas 7 ng gabi to, kumakain ng hopya na dice, yung square. Sabi ko, excuse me, ay, si coach, coach! Ano ginagawa nyo? Dinner po namin ito. Nabagbag naman damdamin. Dinner hopya, tsaka libin. Sabi ko, pwede ko ba kayo pag-pray? Opo, please! Lord, sabi ko, dalangin ko. Pagpalain sila na maging mga leader, mag-give up. Kahit naghihirap, ako naiiyak pa ako habang nanalangin. Sila po na naghihirap. Hopya lang mga ginagawa. Dinner na tinatawag. Amen. Sabi ko, darating ang araw. Huwag na kayo mag-quit. Sa galeriya na tayo makikita. Sa dinner time ninyo. Sigawan sila tatlo. Aba, months later, nagulat ako. Magdi-dinner akong galeriya. May nakita ako sa fast food. Isa sa tatlo. Bihis na. Itutuwa po ako. Asa rin? Sabi niya, coach! Uy, kumusta? Sabi niya, asa rin dalawang mo kasama? Nag-quit po! Ako, hindi! Kaya yung inyong pinanalangin, ito ba? Aba, nangyayabang mo nito? Nagdi-dinner po! Nagkaluluha po ako. Nagdi-dinner! Sabi ko, anong dinner mo? Ito po, hopyang hapon. At least, that's galeriya. At hindi na hopyang dice. Hapon na! Medyo manipis na bilog. Hindi pa naman kasi kumikita, Mike. Understandable naman yun. Pag kumita na, siguro ano na yan, mag-pizza hut na yan. Yung inyong mga suffering, power time sabihin mo, suffering. Lahat ng suffering natin, tandaan ninyo, kwento mo yan. Hindi ko kwento yan. That's your story. You need a story para maging magaling na leader. Wala pa akong kilalang successful leader na walang kwento. Tanungin niyo ako bakit? Ang leader na walang kwento, alang kwenta. Tama ba? So lahat ng hirap mo, matuwa ka. Sulat mo. Ayaw niyo pa rin sumali. Nireject mo na naman ako. Ang 16 nito. Ito mo. Are you learning? Yes! Kasi po, darating ang araw, lahat ng mga kwentong masasakit na yan, tandaan nyo, bawat hirap na dadaanan mo sa Imglobal, babayaran ng Imglobal one day. Di ba may kasabihan tayo? Pag may tinanim, pag maraming tinanim, pag walang tinanim, kayo po'y nagtatanim ngayon, kaya okay yan. Ha? Okay yan. Pag may suffering, sabi nga po ng mga ketongin, hindi nga katabi niyo kung ketongin. Ang mga I worked with some lepers before. Ang mga ketongin, sabi ko, oh brother, ikaw yung ketongin. Sabi niya, opo. Ano ang pwede mo ipagpasalamat sa Diyos sa ketong mo? Sabi niya, marami po. Ang unang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung nakakaramdam pa ako ng sakit. Sabi ko, paano? Alam mo, bagong ligo ako. Kinukurot-kurot ko po mga bahagi ng katawan ko. Kung masakit pa. Bakit? Pag masakit pa po yung tenga ko, ibig sabihin, wala pang ketong. Kasi minsan, pag ginawa ka doon, wala nang pakiramdam, wala nang sakit. Pag suklay daw na minsan, tinamaan yung tenga, tuglong ulo. Kasi tinamaan na ng leprosy. Kaya pag nakakaramdam ka ng pain, okay yan. It means buhay ka. Amen. Yes. Sa katabi mo, okay ang pain. Hindi naman sa maging sadistado po. Ibig sabihin, discouragements, anything, pain that suffers sa buhay mo, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag mong itatago yan kasi kasama yan sa kwento. Alright? Ano po ang simpleng definition ng isang leader sa Imglobal? Ito po, influencer. Sabay-sabay, sabihin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Alam niyo ba lahat ng nangyari sa buhay natin ay na-influensahan tayo? May nag-lead sa atin. Halimbawa, mahirap ka ngayon. Balikan mo yung nakaraan mo. May nakita ka mahirap, nakabag-anak. Magulang na mahirap. Kaya ka mahirap. Tama ko ba? Pag hindi mo binrake yun, yung influence sa buhay mo na negative, tatanda ka negative. Kaya may narinig tayong kasabihan. Pinanganak ng mahirap. Tumanda ng mahirap. Mamamatay ng mahirap. Hindi ko totoo yun. Humanap ka lang ng ibang mag-i-influensya sa'yo.
Are you listening? Yes. Ang labanan sa mundong ito ay impluensya. Tama o maling impluensya. Pag tama ang mga impluensya na tanggap mo, tama ang buhay mo. Pag mali ang impluensya na nakuha mo, mali ang resulta ng buhay mo. So tuwan-tuwa po ako sa InGlobal kasi dito, parang PMA, tinuturuan namin ang bawat leader na magkaroon ng certain disciplines. Mga disiplinang kinakailangan mong gawin sa iyong buhay. Hindi ko kayang ipagawa sa iyo. Ikaw ang gagawa, not me. Not even your uplines. Kailangan galing sa loob nyo. Kayo ang magpapasyang gawin ito. Amen. Amen. Ano-ano po ang mga influencer yan? Magugulat ka. Si Dr. Ed Cabanton, Francis Miguel, John Aspirin, nagbi-meeting 9 years ago. Nagbi-meeting sila tatlo sa mga restaurants. Ano pinag-usapan nila? May produkto na ba? Okay na ba yung permit? O ano na? They were trying to conceptualize a company that can influence the world. Tingnan nyo, after 8 years, puno ang Araneta Coliseum, puno ang Mall of Asia. Loloobin ng Diyos ang 9th anniversary natin, dito na sa Philippine Arena, 55,000 seated. Influencer ko yan ang tatlo. Are you happy we have the best board of directors in the Philippines? Yes! In the whole world. Ang ganda ng kombinasyon ng tatlo. Parang Tito Vic and Joey. Parang Apo Hiking Society. Ibang klaseng tatlo rin, napakagaling. I know them personally and I really value them sa buhay ko because I am learning a lot from them. Ang nakakatuwa pa po, yung influensya nila, hindi tumitigil. Kasi hanggang ngayon, umiikot sila. Sinsan, nasa putuan. Lumipad doon para magturo. Pagkasalita, dali sa Iloilo, balik. Bukas sa Iloilo. Para magsalita, balik na naman. Yung tatlong yan, pwede na magpahinga. Sa negosyong ginawa nila, pwede na sila magpahinga. Pwede sila mag-abroad na isang buwan without reporting here, tatakbo ito na mahusay. Pero bakit siya, ba't nag-meeting si Doked ngayon? Ba't siya parang nagsasalita ngayon? Tumutulong. Dahil sa salitang impluensya. Gusto niyo ba maka-impluensya? Yes! Yung tamang impluensya? Yes! Of course. Kailangan mo ng impact. Ang description ng dictionary ng impact, ito. Let's read together. Impact. Ready? Impact. Hindi po impact. I-impact kayo. Ready? Impact. Impact. Anong Tagalog ng impact? Impact to bro. Sa dami, kamakalat ng halimaw yun. Pag sinabi ka, halimaw sa networking yan. Halimaw sa InGlobal yan. Maganda yun, di ba? Dito po, maganda yung salitang impacto. Magbi-brainwash tayo ngayon, ha? Pag sinabing impacto ha? Ibig sabihin, maganda impact mo sa akin. Yan, ha? Let's read together. Having meron ka daw malakas na epekto. Di pong, ano pangalan, brother? Si Anthony, nag-usap kami, 30 minutes, sa bus. Pagbaba ko, nauna ako, sabi ko, kami ng batang yan. Dami ko natutunan. Gusto ko makita ulit yung batang yun. Tawag ng impact. Kayo ganun din. May mga kilala kayo, ka-influensya ninyo, na gustong-gusto kayong marinig. Gustong-gusto kayong makausap. Gustong-gusto kayong makasama. Bakit? May impact kayo sa kanila. Pag walang taong ganyan sa inyo, impacto kayo. May dapat kong baguhin. Tama po ba? Yes. Ganun na kasi yun. Pag walang sumusunod sa'yo, wala kang nai-influensyahan. Huwag tayo mag-usap na networking muna. Pag-usapan natin, halimbawa, fraternity. Bakit may nare-recruit? Ba't may sumasama? Tama ba? Yes. Impact yun. Bakit may gang? Di ba? Sige, Sputnik, bahala na gang. Sinigang. Tama ba? May sumusunod. May impact sa kanila yung leader. Relihiyon. Ang relihiyon, kung walang impact yung leader, walang relihiyon. Tama ba? At ang relihiyon, ang setup ng networking. Tingnan ninyo, Papa sa Roma, outline. Mga cardinal, direct. Tama ba? Yes. Ang buong Roman Catholic Churches all over the world, mga PCOs. Iglesia ni Cristo. Apply, Felix Manalo. Bababa. El Shaddai, apply, Mark Velarde. Dami-dami. Apollo Kibuloy, ng Davao. Apply.
Tama mo ba? Yes. The same sa networking. Kaya kailangan po may impact. Pag walang impact, impact ba? 10 traits of a leader with impact. Sino pong gusto maging global leader na may impact? Taas ang kamay! Sabi mo sa atin mo, may impact. Ang nakalulungkot, di ba? Meron ka pala mga tao sa buhay natin, namatay na. Hindi mo ba alam na namatay? May ganun ba kayo? Yes. So, kinagtuwa kayo magkababata. Ay, alam mo, si Jose, patay na. Ha? Si Jose, patay na? Oo. Hindi mo na pagdaan. Hindi. Wala siyang impact sa'yo. Yung mga taong you keep, mga tao sa Facebook mo, mga tao may impact sa'yo. Yung walang impact sa Facebook mo, ina-unfriend mo. Sabi na block mo. Tama ba? Yung walang ginawa, kundi mag-post sa wall mo ng share na bomba. Yung mga nude na mga video. Scandal! Ni so and so. Senior ni ganyan. Ibig sabihin, gusto niya panoorin, kaya niya pinindot. Lalabas niya sa wall ko, pastor ako. May lumabas na gano'n sa akin, friend ko, automatic unfriend, automatic block. Kaya huwag kayo maglalagay sa Facebook nyo, ha? Global Distributors, pangalan, Juan de la Cruz, is feeling annoyed. So depressed. What? Negative yun? Yes. Is that right? Yes. Okay. Lahat ba may Facebook? Yes. Kung kababata ko, may Facebook ka? Sabi niya, parang takanta ka siya. Sabi niya, face lang, wala book pa. So, tinuruan ko siya magka-Facebook. So, ngayon, hindi ka makalimutan. Ako nagturo sa kanya paano magka-Facebook. Nakukontak niya lang ako mag-anak niya, kaibigan niya, gumanda negosyo niya, na tinuruan ko siya. Ang tawag doon, impact. Magtuturo tayo sa Ingloma. Makaka-influensya ka. Yung dating mahirap, yayaman dahil sa'yo. Okay ba yun? Yes. Yung walang direksyon, maaayos. Naniniwala ba kayong Ingloma nagbabago ng buhay? Yes. Pero kinakailangan ng isang leader na katulad mo na may impact. Hindi ka pwedeng recruit lang. Hindi pwedeng hindi mo ayusin isip mo, puso mo, damdamin mo, at buong pagkatao mo. Sa Inglobal, gusto ng mga may-ari, payaman tayo ng payaman, pabuti ng pabuti ang pagkatao natin. Ang tawag doon, impact. Wala akong pakialam kung kumikita ka ng 1 million a month sa Inglobal, kung ang buhay mo naman impacto. Tama ba? Yes. Wala akong pakialam na ikaw ang whoever ka sa Inglobal, pero ang buhay mo hindi magandang halimbawa. Hindi ka tunay na impact. Alright? May tinanong ako ngayon mayaman ka na. Millionaires Club, welcome. Anong gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko magpatayo ng maraming beer house sa Kainta. Ano siya naman? Anong gusto mong kotse? Ngayon mayaman ka na. Bibili po ako ng hammer. Yung pong mag sa malaki-malaki. Bakit? Sasagasaan ko po yung mga nag-reject sa akin. Hindi mali ah. Ako'y papatay yung malaking bahay. May balkonahe. Saan? Sa Payatas, Quezon City. Ba't gusto ko sa basurahan? Doon po kami galing. Ay, very good. Gano'ng kalaki? Malaki po. Bakit nga? Papatayin mo sa inggit. Yung mga basurero doon. Hindi ko gano'n. O ikaw, anong pangarap mo? May mayaman ka sa Inglobal. Papagawa po ako ng pinakamalaking Shabu Laboratory sa Pasig. Parang may tama yata ito ah. Hindi po impact ang direksyon mo. Impacto ka. 10 traits ng leader with impact? Yes! Sinabi may impact, may charisma ka. Yung tipo pagpasok mo ng restaurant, tumitigil kumain yung mga tao. Bakit may impact? Yung mga artista, pag pumasok, impact. Because of media. Dito naman, dahil ikaw nagre-recruit, nagde-develop ng mga leaders, tumutulong, may papayo, nag-encourage, nag-build ng kapwa leaders, ang impact mo, kakalat. Maniwala kayo sa hindi, si Josephine, batang-bata, 31 years old. Napakagaling na leader ng bata niya. Nagmaneho ko papuntang Infanta Quezon. So dinaanan ko, Marikina ang Infanta Road. Pataas. Unang daan na Tanda. Pagdating ko sa tuktok, may restaurant. Bata ang may-ari. Kain ako. Sarap ng mga pagkain niya. Baboy damo, mga raw. Tinuulam native. Order ako ng order. Businessman. Sabi ko, re-recruiting ko ito. Ready na ako, pinapakwento. Sabi ko, may isi-share ako sa'yo. Willing ka ba sa isang business opportunity? Opo. Pero bago po yan, tapos tayo kumain. Marami kayong oil na kinain. Pastor, inom ka muna. Ito, holy juice.
Sabi niya, isa ho yan sa mga negosyo ko. Re-recruiting nga sana kita, Pastor. Sabi ko, sino apply mo? Joseph Lim po. Ang lupit ng impact ni Joseph. Hanggang sa 2,000 feet above sea level. Na-influensyahan. Ganyan katindi ang trait ng leader with impact. Makaka-downline kayo sa Hong Kong one day. Makaka-downline ka sa Singapore. Makaka-downline ka sa Nigeria. Makaka-downline ka sa Macau. Makaka-downline ka sa Guangzhou. Makaka-downline ka sa Sydney. Makaka-downline ka sa Timbuktu. Sa Hawaii, Guam. No? Sa Liberia. May ibuwan na doon, magdala doon. 10 traits of a leader with impact. Are you ready? Yes! Number 1, let's read together. Ang pagiging leader po, sinabi ko kanina, yung aura, di ba? It always begins inside. At ang sistema ng tao, ang malaking dilemma, it happens here. Dito lagi nangyayari. So pag sinabi mo sa akin, anong mga dahilan mo, ba't hindi ka pwede maging successful distributor ng AIM Global? Maniwala kayo sa hindi, may masasabi yung bagong downline mo. Ang dami yung sasabihin. Palabasin mo kasi ano nasa isip niya. Ngayong umaga, gusto ko ilabas sa inyo, ano ba nasa isip nyo about yourselves? Mahalaga po yun. Anong opinion mo sa iyong sarili? Ikaw ba'y, kaya mo ba talaga maging leader? Yes. Kaya mo bang yumaman? Yes. Hindi gusto, tanong mo, kaya mo ba? Kasi ang laman ng isip ng maraming Pilipino ganito, hindi ako pwedeng yumaman. Angkas na lang ako sa'yo. Bakas na lang. Ano, grupo ni Hino Rason? 250,000? Hindi ko yata kaya yun. Sa isip mo pa lang, tapos ka na eh. Tama ba? Yes. Are you listening? Yes. Gusto ko malaman na sa isip mo, kasi may daladala ako dito sa head office. Pinaupo ko, janitor na kumpare ko. Pinaupo ko, pina-attend ko, ang galing na nagpara sa paliwanag. Francis, may ka nag-closing. Ayos! Nagkakapi na kami dito, sabi ko. Ano? Sabi ka? Yan. Bakit? Hindi ako pwedeng yumaman. Tima laman ang isip niya, hindi siya pwedeng yumaman. Sabi ko, bakit? Kasi janitor lang ako. Ako nang pinakamataas na pinag-aralan sa angkan ko. Ano? It doesn't matter. Kaya mo ito? Hindi nga. Pangalawa, ang tatay ko, yung body lang naalala mo. Ang lolo ko, taong grasa. Ang tatay ng lolo ko, lumabas sa lupa, bumalik agad. Mahirap pa kami sa dagat. So pinapasalita ko lang siya para malaman ko ano nasa isip niya. Ang nasa isip niya, I cannot do this because I am this. So ang sagot ko, that's what you think. Pwede mabago yan. Are you listening? Yes. Sabi dyan, kahit anong convince mo, wala, malabo, hindi ako pwedeng umaman. Bakit nga? Nakatakda sa aking mga palad. Letrang M. Mahirap. Naku, napatingin tuloy ako eh. Sabi mo lang yan, M din ako eh. Tingnan. Oh, ano basa niya dyan? Ano basa niya dyan? Nasa isip mo yan. Mabardan, mayaman, mahirap. Leader, hindi leader. Kayo po mababago ng isip ninyo. Kahit sino pa nagsabi sa inyo ng bata kayo na makulit ka, bobo ka, wala kang pag-asa, hindi ka yayaman, sira ulo, i-cancel nyo ng lahat yun. In Jesus' name, cancel lahat. Lahat ng sinabing sumpa sa inyo na hindi mag-aayos ang buhay nyo, cancel. Okay? Cancel nyo. Kahit ano sinabi sa iyo, kung sino man na matanda sa iyo, sinabi, sinusumpa kita! Habang nabubuhay ka! Maghihirap ka! Cancel. Bago na takbo ng buhay mo mula ngayon. Okay ba yan? So napakahalaga na magsimula ka, you have to change the way you think about life, about money, about yourself, about business. Hindi po ito traditional business. Ibang lingwahe ng negosyo ito. But it works. Legal, moral, ethical, at napakasayang negosyo. Tama po ba? Yes. Change the way you think. Napakahalaga na ang isip mo, positibo. Ang isip mo nasa tama. Alright? So, tinanong ko siya kasi sabi ko, saan magaling yung isip mo? Napaka-negatibo. Galing po yan sa mga Kastila. Tinuruan tayo ng kaisipang Indio. Indio. Nalala yung Indio? Indio mentality.
Mangmang, maitim, maliit, mahirap. Kamukha mo si Bina, mga ganyan, di ba? What? Uy, magiging presidente yun. Pag nagbutuhan ngayon, panalo yun. Pero ang itim, ang liit. Pero siya, ang tingin niya, aba, mali ka ng tingin. Matalino ako, leader ako. Kaya ko pangunahan ng bansang ito. Sa isip. Yes. Ayaw niyo bang yumaman? Yes. Gusto niyo ba ng 1,000 downline sa kaliwa? Yes. 1,000 downline sa kanan? Yes. Last out ka na. Exercise ko rin, baba mga gamit. Gusto ko makita mga reaction niyo eh. Pag may downline ako, tinatanong ko eh, kaya mo ba mag-lead? Kaya, sa tingin pa lang, alam mo na kung kaya o hindi. Kita ko na po sa mukha ninyo ngayon, sinong kakayanin mag-leader o hindi. Sabay-sabay, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Susumpatin ka. Sabi ko po sa dibdib niyo, hindi sa katabi niyo. Yung isa lumampas yun. Dibdib niyo po, kayo manunumpa, hindi yung katabi niyo. Sabay-sabay, sabihin niyo. Naniniwala ako. Ako ay isang magaling na AIM Global Leader. Ako lang po titingin. Titingin po. Yan. Baba niya na papalakpan yung mga sarili. Kaya ako tumitingin, hindi kayo reaction ng iba sa inyo. Kung may conviction na kayong matagumpay kang leader ng AIM Global, dito po magsisimula, dito magkakapos. So hindi ka pwedeng, ako leader ng AIM Global. Ba't umikot yung mata mo? Yung isa naman kaya, ako leader ng AIM Global. Paano yung sinabi? Hindi naman totoo yan. Yung isa tuwa ako sabi, leader ng AIM Global. Yun talaga, mukhang papatay ng tao eh. Okay yun. Ibig sabihin, conviction mo, daladala mo talaga. Kasi na puso mo. Tama mo ba? Yes. Yung isa ka, lumalaki pa butas ang ilong eh. Talagang ayos siya. Alright? Kamayan mo nga yung katabi mo, sabi mo, congratulations, leader. Yeah, very good, very good. Teka, John, bakit si Shaquille O'Neal ang nakaposter dito? Si Shaquille O'Neal kasi po, pag nagtuturo ka daw, maganda may picture, para naalala mo yung puntos. Bakit si Shaquille O'Neal? Basketballista ito, mula bata hanggang tumanda. Kumita ng maraming pera. Pero siya po na-injured. Alam niyo naman mga atleta, pag nabasag niya yung tuhod, hindi na makakalaro. So wala na naman sa alam na negosyo. So ang ginawa niya, punta sa doktor, sabi ng doktor, Shaquille, change the way you think. Hindi ka na basketball player. Pero kaya mo pa rin kumita ng malaking pera sa ibang paraan. Tulad ng pagiging commentator. Mag-komentarista ka sa NBA. Ginawa ni Shaquille, nag-komentarista siya. Tapos, nag-enroll siya ng financial management course. Alam niyo ngayon, ang mamang ito, hindi na nagbabasketball. Pero he's a billionaire still. Bakit? Nagpalit ang kanyang isipan. Ibang-iba kay Allen Iverson, na dating bilyonaryo, ngayon mahirap. Scottie Pippen, mayaman, naghirap. Bakit? Hindi makaalis sa isang isipan. Basketballista kami hanggang mamatay. Kaya mo mamatay ka na? Tama ba ba? Yes. So napakalaga, you change your mind. And change your mind the way you want your life to go to. Palakpakan niyo po masarili. Everybody say, focus. That's number 2. Napakahalagang marka ang trait ng isang leader with impact. Ang matutunan. Ginamit ko yung salitang learning. Matututunan po ang pag-focus. Bakit? Tayo mga Pilipino, likas sa atin, hindi tayo sinanay paano mag-focus. Sabog po ang majority ng mga Pilipino. Ang daming iniisip sabay-sabay. Totoo. Yan isa sa mga maling pangit na kultura na ipasa sa atin. Mag-focus ka sa isa lang. Kung saan ka magaling, focus mo, magugulat ka, you prosper there. Sa AIM Global, pag nag-pay-in ka na, leader ka na, pagpasyahan mo na yan. Pag-aalam mo na paano maging leader na nakafocus. Sample, pag AIM Global ka na, wala ka na dapat ibang tinitindang ibang produkto. Yes. Correct? Yes. Kung gusto mo maging leader with impact, dapat wala kang ibang MLM companies na nire-represent. Pag AIM Global na. Yes. Amen. Yes. Pag Royal to Orange ka na. Pero AIM Global. Pag AIM Global na. Tanungin niyo ako bakit? Kasi po, pag masyado kang
maraming nire-represent na produkto o kumpanya, mahehelo ang mga tao siya. Nakakahelo. Pag gusto kitang maalala, sabi ko si Edward. Pag nire-represent mo, Global, Toyota Motors, condominium, tsaka dress from Bangkok. 4 na yun. Pag gusto ko mag-MLM, hindi ka ulo ko naisip, Edward. Bakit? 4 na nire-represent mo, nahihilo ako sa'yo. Dapat isa lang. Sample, mercury drug. Gamot ay laging bago. May tinatawag po sa marketing na branding. Sa simula pa lang ng negosyo, pinagplanuhan nila yan, pinagdesisyonan, ito brand natin. Walang iba. So, mercury drug, apare hanggang Jensen, pare-pareho ang signages. Branding tawag dyan. Gamot ang tinitinda. Tama ba? May kawating mga groceries, pero ang main, gamot. Wala kayong makikita mercury drug and tire supply. O kaya, mercury drug and vulcanizing. 24 hours. Wala po. Funeraria pass. Period. Wala pong funeraria pass and chicharon bulaklak. Rapids yun. Orthopedic Center sa Banawe. Pag nabalian ng buto. Nabuhian ng buhay siya, sabihin. Pag nabalian ka ng buto sa Metro Manila, Orthopedic Center. Hindi mo makikita sa Banawe yung signage na Orthopedic Center, the home of the best bulalo in Quezon City. Sa Batangas yun. Alright? Focus. Everybody say focus. Baka may iba pa kayong tinitinda, malilito, mahihilo, yung dapat maging prospects mo for Global. Bakit? Hindi pwedeng 2 o 3 ang nirepresent mo, isa lang. Sabi ng isa, John, full time ako sa Global. Wala ako saan nare-recruit. Hirap mag-focus. Kaya ako'y nagbibenta ng mga pichi-pichi. Nagbibenta ng kung ano-ano para panggalaw. Narinig tayo panggalaw? Yung pangbayad mo sa araw-araw. Alam mo, dapat mo itinda. Total, nagtitinda ka na rin lang ng kung ano-ano. Itinda mo na yung produkto natin. Yes! Are you listening? Yes! May sistema. Patulong ka kay Upline. Paano mag-retailing ng may sistema? Sample ko kayo. Gusto yung sample? Yes! Bukas, punta ka sa, linggo bukas, punta ka sa parking lot ng SM, 7 ng umaga, o 6. Bakit? Doon naglalakad yung mga males or females, 50 years old pataas. Medyo may retention, tabi yung, ito, hindi ko magagawa. Nag-exercise yun. Madami yan. Pili ka na isa. Hindi ko alam paano ka makikipagkilala. Basta ang trabaho mo, makipagkilala. Bigyan ng isang banig na si 24/7, iwanan mo ng calling card at kunin mo number niya. Period. Yun lang. Kung paano makipagkilala, kayo nang bahala. Ha? Huwag ka magtatanong ng, Manong, na paano kayo? Anong tanong yun? Sabihin nun, ha? Kung nagagalaw ko lang to? Sasabukin ka ba? Stroke na eh! Stroke yun na stroke! So, ang layunin mo, makipagkaibigan. Tapos ibigay mo yung sikat po, wala akong bayad dyan. Regalo ko po sa inyo. Alam ko pong recovering stroke patient kayo. I pray bumuti ko kayo. Check niyo po yung itong website niya, ganyan-ganyan. Tawagan niyo ako. Bakit? Kasi libre yung unang banig. Tiyak na tiyak ako, gagaling at gagaling ng pakiramdam nung tatawagan ka. John! Pwede mo bang bentahan ako niya? John! Ba't wala sa mercury drug ito? John, pwede ka bang sumama? Meron akong mga kaibigang 500 tao na puro recovering stroke patients. Lahat yung kliyente mo. Sa retailing. Dadalhin ako sa doktor, sa therapist. May database ng mga stroke patients. Kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila. Ako yung pastor, hindi ako pwede magtinda sa mga miyembro ko. Bawal yun sa ethics. Tama, Mike, no? Bawal magtinda sa church na tapos na ko ang service, pero pag gusto nyo ng Holy Ghost, hindi pwede yun. Ha? Bago ko po ibigay ang benediction, yung mga kumuha ng C24/7 kanina, ibigay sa usher ang bayan. Hindi pwede yun. Tinext sa akin, Pastor, namatay na po si Kuya so-and-so. Ha? Ilang taon? 64. Anong kinamatay? Heart attack. Uy. Text ako, text blast. Sa lahat ng member kong lalaki na 60 plus pataas. Text blast. Mga kapatid, si kapatid so-and-so yung namatay na, heart attack. Ang dalangin ko'y huwag kayong susunod. Naway maging malusog kayo. At naway gumagamit kayo ng mahusay na food supplement. Amen. Tawagan yan!
Tawagan niya, ano ba iniinom mo? Pastor, ano nga yun? Ay, kay Lito kayo kumuhawak sa akin. Yan, downline din Lito. Bindihan doon. Sa araw, kasa 10 boxes ng Secret Devotion. Ano ginawa ko? Nagtinda ba ako? Hindi po, nanakot lang. Kumita ako. Healthy pa sila. Mga nanay, mga kung pong, please, ang ating, do we have excellent products? Yes! Social ba yung produkto natin? Yes! Huwag naman po kayo maglalako ng produkto. Minarinig po ako, naglagay sa bila ako. Sabi, ay, sino po? Sino po? Ngayon naman ngayon. Yung downline ko magbabalot, hindi na magbabalot. Dumaan sa bahay namin, gusto kong batuhin eh. Nilagay yung mga kape, siya lang lagi ng balot ko. Sumigaw ba nun? Libe! Huwag naman po. Gandaan niyo naman yung approach. Gumawa kayo sistema, paano kayo makaka-retail, but learn to focus. Are you listening? Yes! Are you learning? Yes! Kasi kailangan, ano pangalan mo siya? Ralph. Kailangan kasi, pag sinabing Ralph, global. Pag sinabing Ralph, food supplement. Pag sinabing Ralph, multi-level marketing. Yun dapat maiwan sa mga taong kamag-anak, kakilala, yung mga K mo. Sabi, barkada po ako, sabi sa akin, John, leader naman tayo, kaya Raul, kailan? Saturday night, ay nako. Meron akong training sa head office. O sige, linggo na lang ng hapon. Naku, kabanatuan naman ako niyan. Lunes, nasa Malolos ako. May training din ako doon. O sige, Martes na lang. Naku, may affair naman kami sa bahay. Napaka-importante affair. Months na ito nilihanda. O Miyerkules, Bicol ako niya naga. Webes, Legazpi naman ako. Biyernes, parating pa lang ako niya. Paano ba yan? Hindi ka naman makikita ka na. Dahil sinabi. Sabi ko, pasensya na kayo kasi nakaplano na yan. Ahead of time. Why? Because I'm a leader. Pag kayo po lagi nakakalagkad sa fiesta, birthday, kasal, wala naman mga sine. Kung kayo po yung nakakalagkad palagi, isa lang ibig sabihin, hindi ka leader. Kalagkarin ka. Tama ba? Dapat hindi kayo nakakalagkad. Kayo magkalagkad sa kanila. Leader ka. Kaya dapat meron kayong ganito ha. Ang leader, quote and unquote, na walang planner, walang plano maging leader. Huwag ka magtiwala dito. Memorize ko. Hindi ko memorize. Write it down. Balik ako naman sa cellphone ko. Saan ba ako bukas? Saan ako next week? Nakaready po. You have to say no to some activities. Tama ko ba? Yes. Uy, Marie, Diyos naman tayo. Ay, no. Diba? Uy, halika, inom ka naman. Ay, no. Bakit may plano ka? Mura na po yan. Sa mga wala pang planner, bukas binigay sa National Bookstore, mura-mura na po. Alam niyo kung bakit? Oktubre na po eh. Di ba naman kayo? Let's read number 4. Create moment. I love this word, momentum. Create momentum. Gusto ko pag bumabiyahe kami sa ibang lugar, kami po'y sasakay sa aeroplano, lagi ako umupo sa may tabi ng engine. Kasi ako po'y tuwag-tuwag sa tunog ng pabilis na pabilis. Yung sabihin, this is your captain speaking, please no more standing, fasten your seatbelt, the crew will now take their seats, we're bound to Davao City. Gusto ko yung tunog. Kasi mabilis na mabilis, malakas ang malakas. Sa bintana ako, nakatingin ako. Pag-take off, huy, ang sarap! Wow! Sabihin ko pa, wow! Siya ang puntos ko, pagkabigat na bakal nitong aeroplanong ito, paano lumutang? Ang sagot, momentum. Paano ka lilipad bilang global leader? Paano ka magiging Hino Rason o Joseph Lim o Charles Lang Ryan? Ha? Paano ka magiging Mon Alburo? Mga lumilipad na. Bumuelo kasi ng malakas. Tama ba? Yes! Sa Surigao, pabalik ako Maynila, nagulat ako. Ang airport sa Surigao, hindi taga Surigao ba dito? Surigao? Ay, good. Di ba ang airport doon, di ba? Spalto lang, tapos may konting lang lupa, barbed wire, highway na. Kaya malilit na aeroplano lang dito, mga propeller type. Mga 70-80 seater lang ng Air Philippines, hindi ganyan kalaki. Pagsakay ko, sabi ko, parang malaki pa yung gulong ng Montero dito ah. Sakay kami, konti, 2 linya lang eh. Una kami.
Sa likod pa ako nakaupo. Maya-maya, propeller, sabi ng, papatayin po muna namin ng aircon para makastart ang aeroplano. Naku ako! Mahina pala ng makina nito. Yung init, may paya kami, init. I-start. Sumisili ko. Kaya. Kasi salita na yung kapilan. The only steward will now sit down. Isa lang steward eh. We are now bound to Manila. Please sit down and fasten your seatbelt. Malakas na malakas eh. Sa likod ako. Ramdam na lang yun. Ay, sandali po. May kalabaw tumatawid. Umatras! Antay na naman kami. Ay, may habal-habal. Tawa kayo ng tawa. Pero maraming gustong maging leader. Ayaw mo naman bumuelo. Ang dami niyong gustong gawin. Para kayo mga habal-habal, bata, may kalabaw na tumawid. Ay, sa ka na, apply. May kasal lang pamangkin ng kapitbahay ko eh. Ay, sa ka na, piyesta sa amin. Ay, sa ka na yung engloban. Sa ka ng saka, lahat naging milyonaryo na, ikaw na lang. Bakit? Ikaw makabrelo. Yung sa Asian Convention, ito po ang sabi, ba't mo kinakailangan mag-create ng momentum? Everybody say momentum. Ito po, napakagandang material. Sabi niya, because the bigger the object, is the bigger the momentum. Totoo naman. The bigger the momentum, the harder to stop. Totoo yun eh. Mag-isip na po ng dalawang objects, two moving bodies, two bodies moving with velocity. Bisikleta, tsaka SUV. Ano pangalan mo? Erlin? Halimbawa, Erlin, wala kang choice. Kundi mamili lang sa dalawa. Tumumid ka ng highway, nakita mo pasagasak sa'yo. Montero Sport, tsaka maliit na bisikleta. Ano pipiliin mong bumangga sa'yo? Montero? Nag-away ba kayo mga asawa? Ano pipiliin mo? Hindi! Sasagasaan ka nga eh! Wala kang choice. Pagtawid mo ng Commonwealth, pagpakain na, di ba? Pag dito, Montero, pag dito, bisikleta, ano pipiliin mo? Yan. Bakit? Mas mayroong injury. Correct. Tsaka mas buhay ka. Tama ba? Baka pwede pag gano'ng bisikleta, itakin mo na lang yung drive. Pero hindi pwede sa SUV yun. Kasi yung momentum niya sobrang lakas. Patay ka tiyak doon. Ganun po sa atin, pag ikaw, nag-momentum ng gusto bumelo ka, halimbawa, buong linggo mo, binuso sa prospecting, buwelo yun. Buong linggo, wala kang magandang prospecting lang. Alright? Sabi niya, momentum will move you towards what? Towards what? Freedom. Who wants financial freedom? Taas ang kamay. Lahat tayo. Pero hindi mangyayari yan pag wala kang buwelo. Hindi ka pwedeng urong-sulong, hindi ka pwedeng takbo, tigil, takbo, bukas na lang. Hindi pwedeng kailangan tuloy-tuloy. Ang aim global, sabi ni Francis Miguel, subukan mo. First 3 years mo, ibuelo mo todo. Si John Lisa naman, 5 taon. Yung buwelo. O ngayon, lumulutang. Are you listening? Yes. Napakahalaga ng buwelo. Hindi ka pwedeng hindi buwelo. Hindi ka pwedeng punta Monday, Tuesday pahinga. Wednesday punta, Thursday pahinga. Wow! Sayang! Ako hindi na nagkakasal, naglilibing pa ho ako. Yung huli kong nilibing sa Liliw, Laguna, ang dami pong ritual. Doon yung namatay eh. Nung nilabas sa mansyon, may hinulog pang palayok na may suka, na may pang. Lahat kami nakaputi. Eh ako maglilibing. Yung Bible ko eh. Paglabas ko, nagulat ako. Ito yung karo. Tanaw-tanaw lang namin yung pansyon eh. Cemetery, pansyon. Mga banahaw, yung kami, daming tao. Tapos, ano yung cemetery? Kita, mga 30 minutes, andun kami. Nung tumugtog na po yung musiko, yung bang, 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 isang oras kami nakarating ng cemetery. Or more, mga 2 hours. Tanongin niyo ko bakit? Tsa-tsa yung tugtog. Request yung namatay. Ayaw daw niya na malungkot. So yung mga majorette, at mga banda, tsa-tsa-tsa! So lahat po kami. Hiyang-hiya po ako. Kasi may Bible pa ako eh. Nakabarong ako. Hiyang-hiya. Pati yung karo ko lang yung karo.
hours. So, hiya ako. Sabi ng asawa, Pastor, ikot ka naman, ikot ka naman. Ang tagal namin nakarating. Oy, makitawa ng tawa. Ang daming distributor, ganyan. Hindi makarating sa pupunta kasi naka-chatcha ang mode. Dapat ang mode mo tuloy-tuloy. Everybody say momentum. Masakit na dyan po kakatawag. Learn the keys to competence. Ang number 5. 3 bagay ang dapat mong malaman para makakompete ka sa industriya ng leadership sa global. Ha? Ang kalaban mo, sarili mo, hindi ibang tao. You have to become better every day as a leader. And when you compete, 3 bagay kailangan mo. Knowledge. Basahin natin. Knowledge. Skills. Ang knowledge, alam nyo na yan. Walang secret ng global. Available ang product, marketing plan, mga may-ari, compensation plan. Open yan, available. Okay? Skills, mga how-to, paturo kay upline. Meron kaming ESPN. Pag pumunta sa probinsya nyo ito, umattend kayo o sa lugar sa Metro Manila. Paano kayo tuturo ng mga how to recruit, how to do online marketing, mga how to. Ang correct application is paano bumasa ng tao. Paano bumasa ng taga-ibang network. Paano mag-recruit ng isang mayamang tao. Yan yung tinatawag na correct application. Ha? Huwag kang pupunta sa billionaire na sabihin mo, gusto mo makapunta ng Amerika? Eh, may bahay sa Amerika yan. So, hindi niya gusto. Tama po ba? Gusto mo ng kotse? Eh, 10 pa lang SUV. So, matuto kong bumasa. Halimbawa, pag sinabing correct application, when is the right time to present to him the product? When is the right time to present the marketing plan? Baka hindi ito ang time. Tulad ng sample natin. Huwag please kayo mag-present. Kahit kayo inimbita ng downline nyo, huwag kayo mag-present sa patay. Pag may patay, huwag kayo, pagkatapos ng pari, mag-OPP ka naman. What? Amen. Sa kasal, lalo na. Tapos na po ang kasal, bago po mag-reception, si upline, mag-OPP muna. Please don't. Please don't. Alright? Napakahalaga ng correct application. Huwag po kayong sugod na sugod sa isang imbitasyon, pero hindi naman tama ang aplikasyon. Tama po ba? Yes. Tuloy natin. Next. Discover the leader inside you. Let's all stand up. Tayo po tayong lahat. Let's stand up. Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Everybody, let's stretch. 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 Yan. Everybody feeling good? Yes! Still learning? Yes! So nasa number 6 tayo. Let's read together. Narinig yung may kasabihan, leaders are not born. Leaders are made. Sino nakarinig? Sa kamay? I beg to disagree. Kasi po kami ni Pastor Mike, galing kami sa biblical studies. Magugulat kayo sa Bible, lahat ng tao, ginawa ng manlilikha. Tama? Yes. Sakayin ba kayo doon? Yes. Yan naman galing sa unggoy dito? Wala. Kaya, klaro yun ha. Pangalawa, di ba nilikha ka? Pangalawa, lahat ng nilikha ng manlilikha ay may layunin sa pagkakalikha. Ibig sabihin, walang aksidente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. So, buhay ka pa ngayon. Ibig sabihin, may hindi pa tapos sa pagkakalikha ng buhay mo. Kaya ka pa buhay. Nakita niyo ba sa Facebook yung lumundag sa EDSA, flyover? Dahil may problema sa asawa? Lumundag! Patagalod pa, patalikod. Sabi ko, ito! Ang bad news, buhay! Bad news yun. Kaya para sa Taiwan, mayroong booklet, nabasa ko ang title, How to Commit Suicide Effectively. Bestseller. Kasi ang dami napapakamatay buhay. Ha? So, gusto ko sabihin sa inyo sa Bible, clear na clear po, ano yun? Lahat ng tao, may direksyon, may destiny, may patutunguhan. I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. The word prosper means to prosper, to have nothing lacking in my system. Dapat healthy ka bodily, wealthy ka in the spirit, wealthy ka sa economics. Kaya magbanggit kayo ng lalaki, babaeng sumunod sa Diyos sa Bible, lahat mayaman.
Abraham, Isaac, Jacob, mayaman. Solomon, the wealthiest king who lived on earth. David was wealthy. John, the beloved, was wealthy. James was wealthy with boats. Mark was wealthy. Paul was wealthy. Ang daming wealthy tao sa Bible. Manginan nila lang yung poor. Pag tinanggal mo ang teaching ni Jesus about economics, liliit ang Bible. Pero ulitin ko, hindi ka payayamanin ng Diyos para maging materyoso. Is that clear? Yes. Hindi ka papayamanin ng Diyos para maging mayabang. Yes. Hindi ka payayamanin ng Diyos para gumawa ng masama. Payayamanin ka ng Diyos kasi may assignment ka. Mas madaling gawin ang assignment mo. Sabihin mo nga, life assignment. Mas madaling gawin ang life assignment natin pag may pera tayo, kaysa wala. Tama mo ba yun? Yes. Paano ako makapagpapastor ng mahusay? Wala akong pang-enroll. Trabaho ko yung enrollment fees ng anak ko. Hindi trabaho ng mga tao yun. Akin yun. Tatay ako eh. Are you listening? Yes. Kahit sabi mong pastor ako, nagbabayad ako ng miral ko. Pag hindi ko mabayar ang miral ko, puputulan ako. Tama mo ba? Yes. Ganun kasimple po ang buhay. So, ang sabi ko, leader ka. Sa Bible, pag sinabing Abraham, leader siya ng marami. Meron namang leader ng isa lang. Katulad ni Mordecai. Ang nilid niya, si Esther. Isa lang. Pero leader siya. Tama ba? So, I don't care kung leader ka ng isa o ng isang daan. Basta buhay ka, you have to understand, meron kang leader potential inside you. Pag hindi mo yan palakihin, sayang ang potential na yan. I love that word, potential. Sabihin natin, potential. Sabihin natin mo, may potential ka. May potential ka. Kaya po yung mga namamatay na walang nangyari sa buhay, ang tawag doon, sayang. Bakit? Kung siya'y awitin, dapat narinig ng mundo yung awit niya, dinala sa libingan, kawawa naman. Kayo pong lahat na nandito, may potential. Bakit? Nilikha ka. Hindi ka aksidente. Naalala niyo ba yung biology class natin? Di ba sinabi? Mga bata, pag-uusapan natin paano kayo ginawa. Paano kayo naging tao? Naalala niyo? O, nagkating class din kayo. Para ka maging tao, kailangan mo ng tatay, kailangan ng nanay. Tama? Yes. Hindi pwedeng parehong tatay. Hindi parehong nanay. Dapat tatay at nanay, male and female. At ang sabi, magtatalik yung male and female. Tama mo ba? Yes. Kasal o hindi? May nagtalik, hindi kasal, nabuntis. Kaya ang tawag natin, anak sa pagkakasala. May kasalanan yung dalawa, pero yung bata hindi kasalanan yun. Tama ba? Yes. May gagawin maganda ang Diyos to. Kaya, naging tao yun. Yes. Alright? So, ang issue natin ganito. Basta ikaw tao, may assignment ka. At ikaw may potential na maging leader. So, ang gagawin ganito, di ba? Sabi sa Bible, bago ka pa ipinanganak, o bago ka pa naging fetus, in your unformed state, sabi ng Diyos, unformed. Hindi ka pa buong bata. Fetus, hindi ka pa fetus na eh. Fluid ka pa lang eh. Ang sabi, I saw you. I gave you your name. And I gave you your assignment. Yan ang sinasabi ng Bible. Do you understand? Yes. So, ang sinasabi, basta buhay ka, may assignment ka. Leader ka. So, ang totoo, leader ka, hindi mo lang alam. Ngayon, alam mo na. Tama ko ba? Yes. Nung magtalik ang tatay at nanay mo, hindi mo alam. Tama ba? Yes. 7. Let's read together. Commit. Future leaders succeed. One more time. Commit to help your future leaders succeed. Huwag mo munang iisipin yung kita mo. Ang isipin mo, sino ang mga ka-dream team ko sa negosyo nito. Sa simula ng first month, second month, third month mo, okay lang mag-retail. Okay lang yan. Pero ang una mong hanapin, sino ang dapat kong kasama sa pagdinegosyo kong ito. Sila muna ang tutulungan kong mag-succeed. For example, sasabihin ko, Mike, thank you for believing in me. Salamat. Apply mo ko, downline kita. Hindi kita babayaan. Promise yan. Okay? Unahin natin muna, isa sa kaliwa mo, isa sa kanan. That's my priority. Pakikitain muna kita. Ikukumit ko sa iyo na you can succeed. Kahit doon sa unang 1.5 mo. Dapat po, kung upline kayo, yung unang 1.5 ng downline nyo, may kinalaman kayo doon. Huwag nyo naman bibigyan na ng spillover. Tulungan nyo siya paano mag-recruit,
paano mag-present, paano magpa-pay in, and then mag-celebrate kayo sa bahay. Kasi yung unang 1.5 na yan, yan ang simula ng susunod na 1.5 million. 50 million. 150 million. Magsisimula sa commitment mo to help yung direct mo to succeed. Never quit on your directs. Yung mga gusto yung downline na mga halimaw, na magiging leader, na magiging top 20, buhay na! Hahanapin nyo na lang. Ang kailangan commitment nyo to stick with Him at sasabihin mo, hindi kita mapabayaan. Tutulungan kita. Kailangan mo turog, tutulungan kita. Kailangan mo kasama sa LDO, samahan kita. Wala kang pera, gusto mong utang, wag sa akin, sa kanya. Sabay, basahin natin. Yan naman, hindi pa convicted. Siya po'y inaakusahan pa lang. Pero dahil po sa kanyang mga nagawa in the past, pumili siya ng hindi maingat na integridad. Tinamaan ang pangalan niya. Tama ba? Yes. Hindi natin siya pinagtatawanan. Ang sinasabi ko po, nalulungkot ako na hindi niya pinili ang daan na may integridad. Kasi kung ikaw ay pipili, simple lang naman tama o mali. Tama ba? Yes. Pag sinabi integridad, walang nakatingin, ikaw lang. Ano pipiliin mo? Tama, mali. Sa sinabihan ako sa Hong Kong, Coach, iwan mo dyan yung bag mo, iwanan mo, pagbalik mo, andyan pa rin yan. Grabe, no? Ganun kaganda sa Singapore, ganun din. Iwanan mo, mabalik. Sa Japan, ganun din. Sa Pilipinas, sa sunod na ng bahay, yung bag mo, nawawala pa May problema tayo sa integridad, tama ko ba? Aminin na natin yung kultura natin, may tama. May sayang yung kultura natin. Dapat let's have correct. Yung kultura natin mali. Kasi sa atin, kung makakaisa eh. Wag. Everybody say integrity. Ibig sabihin integrity, piliin mo lang yung tama. Gagaransahan ko kayo. Huwag lang kayo mag-quit. Yayaman kayo sa InGlobal, lalaki network nyo. Bakit? Hindi tapos. Bakit? Choose integrity, please. Yes. Sabi ng Proverbs, a good name is better than riches. A good name is better than wealth. Aanin mo, ang dami mong pera. Yung buong downline mo naman, alam, nandugas ka. Alam, mandaraya ka. Alam, may kunasisi yan. Kung asawa niya kaya niyang lokohin ako, lolokohin din ako niyan. Yun ang iniiwan mo sa grupo mo. Is that right? Yes. Kami po hindi exempted dyan, mga trainers. Aaminin ko na sa inyo, may nag-email po sa akin. Sabi ba naman, Hi, Coach John. Alam kong you're happily married, but I like you. Sabi niya, I want you into my life. Sabi niya, ang bahay ko dyan sa katabing condominium sa Corinthians, dito. Pwede kang matulog sa akin anytime, umuwi sa pamilya mo anytime you like. Bibigyan pa kita ng 100,000 allowance buwan-buwan. May Z3 ako na BMW brand new, pagagamit ko pa sa iyo service mo. Basta umuwi ka lang sa akin at tayong dalawa na. Sabi niya, diretso, I will wait for your reply. I love you. Mua, chupu. Ganun ka diretso. Hindi ka nagulan ako. Anong email na ito? Sabi niya, I love you so much. Love, George. Value relationships more than money. Okay? Halimbawa, ayan. Dati, ano pangalan mo? Rex. Pera na notebook mo, Rex. Si Rex, downline ko. Sabihin natin mali siya. Lugi ako ng 50,000. Okay lang yun. Because I value Rex more than money. Kasi mag-i-stay pa rin siya bilang partner ko. Tatrabahuin pa namin yung global. Kikitain pa namin yung 50,000. Magiging 500,000 pa yun. Sabi mo sa katabi mo, value relationships. O kunyari, downline yung katabi mo, sabi mo, I value you. You have to value our relationships more than that. Are you learning? Nasa kamay mga payamang leader. Leaders with integrity, impactful leaders na alam kong one day makikita ko yung akit sa stage, global ambassadors.
kayo nagmamaneho ng mga SUVs ninyo? Ha? Nagmamaneho ng mga yate ninyo? Nagpapalipad mga helicopter niyo? Sino kaya mag-uuna magkaka 747 sa Inglobal? Sarap. Lastly, give back. Let's read all together. Sabi mo sa katabi mo, give back. Isang susi ng tunay na leader ay marunong magbigay. Magbalik. Alright? So, ganito yan. Ito po ang tatay ko. Ano si Warren Buffett yan? Sa pinakamayamang mama sa balat ng lupa. Recently, nag-donate po siya ng $31 million. Alright? Sa charity, sa Bill and Melinda Gates Foundation. Siya po ang nagtala ng record ng pinakamalaking donasyon galing sa isang individual sa charity, sa history ng lupa. Lahat ng tao. Ang yaman! Di ba kung tayo yun, isipin mo, magkano bigay? 31 million. Loko-loko! Hindi po. Yun ang sikreto niya, kaya siya milyonaryo. Kaya siya bilyonaryo. Kaya siya leader. Bakit? He knew how to give back. And he knows until now how to give back. Robinson's Galleria. Sino may-ari? John Gokongwei. Alam niyo bang this early, pinamanahan niya ng mga anak niya? Kay Lance Gokongwei yung Cebu Pacific. Sa isang anak yung pang-factory. Pinamanahan na. Sabi niya, wala na kayong mana ha. Eh buhay pa si John. Kumikita ba? Alam mo yung kinikita niya? 90% goes to charity. 10% lang ang kailangan niya sa kanyang personal na buhay. Sobrang panlaki. Sikreto ng tunay na leader at tunay na mayaman, they give back. Do you want to give back? Yes! Sino gusto maraming pera? Taas ang kamay. Okay. Ulitin ko, hindi masama sa mata ng Diyos na marami kang pera. Dapat lang tama ang puso mo. Pag mali ang puso, mali ang isip, mali ang pupuntahan ng buhay. Tama ba yan? Yes! Very basic. So, kailangan ko lang sabihin yon kasi basic training ito eh. Para uniform tayo. Ito lang ang mensahe ko sa buong Pilipinas at sa labas, sa Hong Kong, sa Singapore next month, sa Dubai sa Nobyembre. Pare-pareho lang ang mensahe ko. Huwag tayong pipili ng mali. Tama lamang. Yes. Yayaman tayo. Pumayag kang yumaman. Payag ba kayong yumaman? Yes. Kasi pag gustong yumaman, lahat gusto eh. No? Handa ba kayong yumaman? Yes. May iba kasi pag yaman, nagbabago ugali. Nakilala ko dito dati, kababayan ko Ilonggo eh. May pag tinatanong ko ano, kasi ko doon, kaon na ka? Oo. Ganun sa magot. Ngayon kumain ka na, aha. Iba na magsalita. Sabi ko, doon, kumusta? What's up? Abo! What's up? Nakikita ka na ng 250,000, what's up ka na ha? Anyway, joke lang po yung sinasabi ko, huwag magbabago. Ang baguhin na natin, yung pagbibigay natin. Let's give more generously. Kaya tayo may Alive Foundation, si Doc Connie sa likod. Kaya tayo yung pinagkapalan ng Diyos ang Inglo, kasi may Alive Foundation. Nagbibigay. Nagbibigay. Tandaan nyo, ang perang kikitain ninyo, hindi lahat sa inyo. May porsyento dyan sa ibang tao, pamimigay nyo. Ang magsasaka, pag-ani niya, hindi niya kinakain lahat. Ang iba tinatanim niya. Yes! Tama ba? Yes! So, halimbawa, kumita ka ng 1.5, sample lang naman to, para magsimula tayo sa maliit. Kasi pag milyon-milyon na pag-uusapan, ang hirap makipaghiwalay sa 5 milyon. Bibigay ko lang sa'yo, 5 milyon. Ano ka? Swerte? Kasi hindi ako sanay magbigay sa 500. Pag sanay ka na sa 50 pesos, 500, 5,000, pag sanay ka na, magugulat ka, ang balik sa'yo sobra. Yes! Last week, nagpakawala ako 5,000. Lit-lit, 5,000! The next day, kumita ako sa Global, 25,000. Wow! Ito mas simple. I challenge you. Yung 500, ibigay nyo kay Upline. Bigyan nyo sa Upline. Sabi nyo, bakit nung may Upline? Direct referral bonus ulit? No. Tanin mo yon sa matabang lupa. Si Upline, matabang lupa yan. Tama ba? Hindi matabang tao, ha? Matabang lupa. Pag sinabi matabang lupa, ang farmer nagtatanim sa matabang lupa. Hindi sa tigang na lupa. So pag may sobra kang pera, gusto mo na maraming pera, di ba?
Tanim ka ng pera. Sabi mo, apply. Kumita ako ngayon. Itong 500, tanim ko ito sa buhay mo. Pag nagtanim, Nay? Bantayan niya. I challenge you. That's a law that is designed by the Creator. Non-religious yan. Generic yan. Narinig niyo ba yun? Yung Christian na salita, nag-tithe ko ako, binless ako ni Lord. Yung Iglesia ni Cristo, ako po'y nag-take ako, pinagpala ako ng Diyos. Yung Muslim, nagbigay ako sa aking imam, pinagpala ako. Iba-ibang religion. Bakit effective? It's not the religion, it's the principle. That's a life principle. That's universal. Ang mga tunay na mahirap, yung hindi nagbibigay. Ngayon pa lang, magbigay na tayo.